Salamat po ma'am sa patuloy na pagsuporta kay Tatay Digong. Alam mo Oni, hindi naman po ako nawala. Naglaylaw lang po ako kasi sa totoo lang, grabe po yung trauma ko at pinagdaanan ko sa aking social media. I think kung nakafollow ka sa akin noon pa, makikita mo yung video na nung sinabi ko na nagkaroon pa ako ng kaso dahil sa pagsuporta ko kay Tatay Digong. Nabully pa ako sa Blue App, nawalan ako ng sideline, at marami pang iba. Nawalan ako ng kaibigan. Alam niyo yun, kaya hindi talaga madali para sa akin itong pagsuporta ko sa mga Duterte. Tapos, medyo na-discourage din ako sa totoo lang kasi alam mo yung nakakahiya yung mga ginagawa ng mga pro-Duterte supporters na nag-aaway-away, tapos sila mismo yung nagsisiraan. Akala nila, sinisira nila yung taong yun. Pero hindi nila alam, sinisira nila ang buong suporta para kay Tatay Digong. They're trying to divide everyone. Kasi syempre, kampi-kampihan. Alam niyo naman, uso yan sa mga Pilipino na kampi kay ganito, kampi kay ganyan. Kesyo dahil maganda, kinakampihan, kahit na sabihin na natin nagsisinungaling, hala sige, kampi pa rin kasi maganda nga, idol nga, alam mo yun. Kaya, hindi po ako nawala. At sa totoo lang, marami akong kakilala na sumusuporta kay FPRD na hanggang ngayon, nakasuporta pa rin pero hirap na hirap sa buhay. Mapapatanong ka na nga lang sino pa yung mga, alam mo yung sikat na sikat, ang dami pala nilang nakuhang benepisyo bilang Duterte supporter. Tapos yung mga sumusuporta dyan na talagang volunteer talaga, hirap na hirap sa buhay. Yung talagang nagsusumikap makakain lang. Alam nyo yun? Siguro kayo rin, di ba? Kaya nga kayo nandito, nanonood ng video ko kasi nakaka-relate kayo sa nararamdaman ko. Pare-pareho tayo ng nararamdaman ngayon na alam mo yung pati mga Duterte supporters na hinahangaan ng marami, budol din pala. Kaya nga, alam niyo po, wala talagang pagbabago sa Pilipinas kung pati tayo, yung mga Pilipino, hindi rin magbabago. Importante talaga na may integridad ang tao para kung anumang mangyari, hindi ka natatakot kasi walang masasabi yung ibang tao sa'yo, di ba? Pero ewan ko, siguro talagang parte na yan ng kultura ng mga Pilipino kasi yung mga nagsisiraan sa social media. Hindi lang naman sa social media, hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari yan. Pati dito sa Taiwan, ganun-ganun din yung ginagawa ng mga Pilipino. Kaya, it's not about the person anymore, it's about the culture. Kapag hindi pa talaga naging mayaman, maunlad na bansa ang Pilipinas, patuloy na maghihilahan ang mga Pilipino. Ako nga, alam niyo po, ilang ulit na po akong nasasaktan, ilang ulit din akong sinisiraan, pero like Tatay Digong, hindi ko talaga matiis ang Pilipinas at ang Pilipino. Siguro dahil parehas kami ng sign. Alam niyo ba, parehas kami ni Tatay Digong, Aries.